Kung naghahanap kayo ng mura pero tatagal talaga during power outages, ito na ang marerecommend ko sa inyo. This is the Flowwatt 250. 250 kasi 250 watts yung maximum power na kaya niyang pagganahin. So dito sa ating Flowwatt na to or sa ating power station na to, meron na siyang 1 kilowatt na capacity. So sobrang laki na nun para sa magdamag na pwede nyo nang gamitin yung inyong mga electric fan at iba-iba pang appliances. So sa harap pa lang makikita na natin meron tayong on-off switch dito. Meron tayo ditong 4 na bar na nagre-represent ng kanyang percentage. Ito yung ating brand name. Meron na rin siyang built-in handle. At sa gilid, meron tayong isang AC output 220 volts or maximum na 250 watts na pwede mong isaksak dito. Andito na rin yung kanyang sticker for specifications at yung kanyang fan. So sa likod naman, makikita natin ito yung kanyang quality handle. At sa gilid, dito natin makikita yung kanyang iba't iba pang saksakan. Ito yung kanyang AC input at DC input. DC input kung meron po tayong mga solar panels kasi itong ating Flowwatt 250 comes with MC4 to XT90. So kasama na siya dito sa package na to. Meron na rin siyang kasamang AC wall charger. So pwede nyo siyang i-charge through AC or DC. Kung AC man, dito sa ating mga Meralco or power provider. Kung DC naman is para sa ating mga solar panels. Meron na rin tayo ditong isa pang fan para nagkakaroon ng air circulations at hindi nag-overheat yung ating power station. Yung power station na to is compact with multiple protection katulad ng overcharge protection, over discharge protection at iba-iba pa. So try natin yung power station na to. So dito gagamit tayo ng wattmeter at papakita ko rin sa inyo kasi ang mga unang labas na Flowwatt na power station is 50 watts or 50 hertz. And kung makikita nyo, 60 Hz na yung nilalabas na kuryente ng ating Flowwatt. Yan. So magta-try tayo. Yan. Try natin isaksak to. So ito yung ating air cooler na 100 watts yung kanyang power. Tignan natin kung kakayanin. On na natin to. Lagay natin sa cool at number 3 natin. Ayan. Ayan. So, dito natin malalaman kung ilan yung watts na ina-output niya gamit ang ating air cooler. So, antayin lang natin kasi nag-start up pa yung ating air cooler. Currently, ang gamit niya is 44 watts. Pero yung maximum ng ating power station na to is 250 watts. And tumaas na siya. Nag-99 na siya. So, nagagamit natin to or nagamit ko tong ating air cooler for straight na 8 hours. So, dun sa 1,000 capacity niya, out of 1,000 capacity, yung kanyang usable na capacity is around 800 plus. So that is already high enough para makatulog kayo ng maganda sa gabi during the power outages. So kung mag-electric fan kayo na 50 watts, kahit dalawang 50 watts na electric fan, kayang-kaya po ito ng 8 hours. So kung magagamit mo siya, kung gagamitin mo siya para sa mga outages, sobrang ganda ng power station na to. Sobrang mura pa rin niya. Kasi yung mga 1 kilowatt na power station is nagre-range siya around 30 plus to 40 plus. Pero ito mabibili nyo lang siya in less than 10,000. Ito nabili ko lang siya around 8,000 nung nag-sale si Lazada. So dito ang mga disadvantage niya lang kaya siya mura is una, wala siyang Bluetooth. Pangalawa is wala siyang monitoring screen. At pangatlo is isa lang yung kanyang AC port. Ayan. Pero the good news is pwede kayong gumamit ng mga ganito, wattmeter,
para ma-monitor nyo kung ilang watts na yung na-consume nyo or ma-monitor nyo kung ilang watts yung nilalabas ng power station para alam nyo kung nag-over na kayo sa 250 or hindi. Pwede rin naman kayong gumamit ng mga extension, isasaksak nyo lang dito para mas marami po kayong masaksak na iba't iba pang appliances. Basta wag lang kayong mag-over sa 250 watts at gagana siya ng maayos. Kapag nag-over kayo sa 250 watts, magra-red po ito. Ibig sabihin, pinoprotect niya yung kanyang power station sa overloading. Ang kailangan nyo lang gawin is i-on nyo lang at i-off. Tapos gagana na ulit. So kung naghanap kayo ng mura pero pang matagalan, Flowatt. Recommended to.